Magandang araw mga boss! Paano nga ba gawin ang styro cutout ni starfish? Halina't samahan niyo ako sa paglikha nito. Kailangan lang natin ng styrofoam, ng gunting, ng pasadong papel, glue, at syempre cutter. Ang una kong ginawa ay ang layout ng starfish gamit ang mga pasadong papel na siyang gagamitin ko bilang pattern ng starfish at saka ko inilapat sa styrofoam. Sa paggawa ng detalye ni starfish, gumagamit ako ng maliit na cutter para maihulma ang hugis nito. Dahil nauuso ang Under the Sea o Mermaid na tema sa anumang mga event, ay naisipan kong gumawa ng styro cutout ng starfish. Ang bawat detalye ay masusi kong pinag-aralan at sinikap ko na aakma sa tema. Ang bawat kanto ay binilog upang maging akma sa pagiging starfish nito. At upang maalis ang mga hibla ay hinimas-himas at ginamitan ko ng liha para maging makinis ang bawat bahagi o gilid nito. Ngayon naman ay yung mga detalye ng starfish ang aking inihahanda. At napakahalaga ng mga detalyeng ito para magkaroon ng 3D effect ang starfish nito. Sa paggamit ng cutter o anumang mga gamit na matalas o matulis ay iba yung pag-iingat ang kinakailangan. Kung mga bata ang gagawa nito, ay kinakailangan ng patnubay ng mga magulang. At natapos nga ang detalye. At yun na nga, gamit ang glue gun ay inihanda na natin ang mga detalye ni starfish. At ito ang magbibigay at magpapatingkad dito sa starfish nito. Sa paggamit ng glue gun, kailangan maging maingat dahil sobrang init ng glue na ito. At matapos maihanda ang mga magiging detalye ng starfish ay idinikit na natin gamit ang glue gun. So sobrang init ng glue gun ito kaya iba yung pag-iingat ang kinakailangan. At kung mga bata ang gagawa, kailangan may patnubay ng mga magulang. Maging maingat sa pagdidikit sapagkat mahirap nang tanggalin once na naidikit na natin ang mga detalyeng ito o anumang mga naidikit na natin sa styrofoam. Bagamat maaari din naman, subalit iba pa rin kung magiging mas maingat tayo sa pagdidikit ng bawat detalye. Ang ginamit ko nga pala ay mga hiniwaring styrofoam, mga scratch na styrofoam. At ito yung ginawa kong pampatingkad at mga alsado sa starfish. At ito ang magbibigay ng 3D effect sa starfish natin. At lalagyan na lang ng ilang pang mga detalye tulad ng mga butas sa starfish gamit ang electro cutter. Lubang mainit din ang electro cutter na to kaya iba yung ingat din ng pangailangan sapagkat maaring masira nito ang iyong pyesa. Maaring gamitin ang electro cutter nito sa mga maliliit na detalye tulad ng ipinapakita ko. Sa pagbubutas o paglalagay ng mga detalye na masinsin at medyo may kaliitan. At syempre pagkatapos ng paggawa ng mga bawat detalye sa starfish nito, ay lalapatan naman natin ito ng kulay. Kung ano yung kulay na hinihingi ng kliyente o hinihingi ng tema. At sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng pastel color. At ito na nga, nabuo na ang starfish. Pagkakataon naman para maghalo tayo ng mga pintura. At ginamit ko ang kulay ube at mas maraming puting pintura para makuha ko yung kulay na ubeng pastel. Halu-haluin lang hanggang maabot natin ang kinakailangang kulay. Sa paglalapat naman ng kulay, wala naman sinusunod na panuntunan. Nakagawian ko lang na unang lagyan ang mga bahagi na mahirap abutin ng pinsel. At yung pinakadetalye nito ang binibigyan o ang inuuna kong lagyan tulad ng mga naka-emboss na bahagi para mas matingkad at ito yung magbibigay ng 3D effect sa pamamagitan ng pintura. At kung sa putong ito ay nanonood ka pa rin, sana ay paki-like, paki-subscribe na rin at maaari mag-comment kung ano pa yung styro cutout ang nais niya masaksihan maliban sa mga iba pang under the sea creature katulad ng scallop shell, ng seaweeds, octopus, crab, buntot ng mermaid at iba pa. Patapos na ang starfish nito.
At sa puntong ito, nagdagdag nga pala ako ng kulay puting pintura para maging mas mapusyaw pa at maabot natin ang ubing pastel na kinakailangan sa tema ng event na ito. Ayan na. So sa paghagod ng pintura, ayan, isa lang ang direksyon na ginagamit ko. No? Kung pababa, pababa. At sa bawat sulok naman ay kung kinakailangang duldol or isulsul natin yung pinsel, gawin natin para mapasok yung mga sulok-sulok na bahagi at detalye ng starfish. Ayan. At yun na nga, ikaw ay isa sa mga unang nag-comment, unang nag-subscribe sapagkat ito yung kauna-unahang video na in-upload ko sa YT. Ayan. So, patapos na ito. Patapos na ang ating pagpipintura. At nalikan na natin ang starfish. Ang star ng karagatan. Sana mag-i-star ka rin ng channel ko. Hanggang sa muli. Bye-bye. And see you again.